لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Dito tayo sa pang-apat or katapusang episode sa paksang ano po ba ang Islam? Ustad Abdullah. Okay, ito po ang tatalakayin natin ngayon. Nabanggit na natin kanina na ang tanda ng mga Muslim ay yung pagtutuli. Natanda natin na ang tanda ng isang Muslim ay pagsamba sa nag-iisang Diyos. At ang tinatawag na Islam ay pagsuko, pagsunod. At ang mga Muslim ay yung taong sumusunod sa kagustuhan ng isang tagapaglikha. Ngayon naman, atin namang itatatalakay natin ngayon yung si Kristo, yung pag-aayuno. Dahil ngayon, Ramadan ngayon, di ba? Nag-aayuno tayo yung mga Muslim. Timing na timing. Timing na timing. Hindi tayo umiinom at hindi kumakain. At saka si Kristo, mayroon po bang katibayan? Sa Biblia, nga si Kristo rin ay nag-aayuno na wala rin pagkain at wala rin pag-inom. Mayroon po ba tayong katibayan? Dyan. Dito sa Mateo Okay. 4, ang talata po ay 2. Pakibasa nga. Ganito ang ating mapapakinggan. Pakinggan po ninyo mabuti. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Nagutom. Ang ibig sabihin, nagutom mo lang kinakain. Wala. Ha? Tayong mga Muslim, nagugutom ba tayo? Nagugutom na at nauhaw pa. Pero ang mga Kristiyano, ikaw bilang Romano Katoliko noon, yung nag-ayuno kayo, ano ba ang bawal sa pag-ayuno? Bawal nang kumain ng karne pagka Biyernes Santo. Pero sa Muslim, hindi lang yun. Bawal ang karne, kundi bawal lahat ang pagkain at pag-inom. Hindi lang doon. Pagsalita ng mga masasama. Paggamit sa makipag-ape. Anong sabihin doon? Pakikiapid. Hindi, sabihin yung Pakikipagtalik sa asawa. sa asawa. Bawal din Bawal sa Islam. Okay? So, sa panahon ng nag-ayuno, ang mga Muslim ay like Jesus, nagugutom na uhaw. Pero kung karne lang hindi bawal, hindi ka nagugutom. Kung sasabihin natin na ang karne, hindi ka makakain ng karne, ay ikaw po ay nag-aayuno na. Ang yung mga mahihirap ngayon, bihira lang kumakain ng karne sa isang buwan, manok nga hindi nila makakain sa isang buwan, palagi pala silang nag-aayuno. Yung sa bundok, yung minsan kahit ginamos wala gyud dong sa bukid. Kamong galing intaw naglugaw sa bukid. Usa man na sila gasigi na sila puasa. So, sa Bisaya niyon, Bisaya, bahala ka na. Kung ikaw Tagalog mag-intindi noon. Unfair kami lang Bisaya palaging nagtatagalog. Mag-Bisaya ka nga, mag-Japanese ka nga. Kung ano tungkol sa pag-ayuno. Tungkol sa pag-ayun, mababasa din natin Sa Japanese, basahin mo. Dito sa Matay ni Yoru Fukinsho. Fukinsho. Akala mo, ikaw ang kanina pa Bisaya na Bisaya. Bisaya. O, tingnan hindi naman ko natin. maintindihan niya. Ito, hindi mo rin ito maintindihan. Siyempre naman, tingnan natin sa Japanese. Kung mayroon ba rin pag-ayuno. Ito, nag-ayuro ni si Jesus Christ sa Japanese. 4:2 sa Mateo. 4:2 Matay ni Yoru Fukinsho, Yonsho no Nisetsu. Koriyori yomimasu nga okiki kudasai. Soste, Okiki Kodasay. Bakit baraging ganun mayroong Okiki Kodasay? Sige na lang. Basta nag-ayuno. So, tandaan natin, Ustad, hindi lang pag-ayuno. Kung titingnan natin si Kristo. Pagkain din ng baboy. Ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Nabanggit naman natin itong pagkain, ng pag-ayuno, ang pagkain ng baboy. Mayroon po bang kasulatan na ang Diyos ay nagbabawal sa pagkain ng baboy sa relihiyong Islam? basahin muna natin ito, nabitin. Nabitin? Yung gusto na marinig yung sa Japanese yung pag-ayunan ni sige Jesus daw. Christ. Sige. Ito, soste, yoju nichi, yoju, yadan jiki sta ato de, kufuku o oboe rareta. Gofo, rarata, nalata, grabe. Anong sabihin? Yoju nichi. Sabihin 40 araw. Nietzsche. Walang kain, walang inom yun. Sabi pa, yoju. Yadan jiki. Ibig sabihin Pagkain gabi, naman ng baboy. Sa gabi. Tungkol naman sa pagkain, huwag mo na lang. Dito ilagay na lang. Huwag na yan. Kasi Tagalog na lang hinahabol tayo. Ang pagkain po ng baboy. Okay? Bawal po ba o hindi sa Biblia? Dahil sa Quran, it's very clear. Sa Suratul Maida, bawal ang pagkain ng Huwag na yung Quran at hindi maniniwala pa sa atin itong dugo, mga aso. televiewers natin mga Kristiyano. Sige, basahin mo nga. natin basahin para lalong malakas ang dating So sa sa kanila. relihiyong Islam, bawal po ang pagkain ng baboy. Sa Biblia.
Ay, mayroong mga bago ngayon, yung sa Badista, hindi kumakain ng baboy. Copycat na lang yan eh. Copycat na lang. Ito original eh. Original, dahil hindi pa sinilang si 11:7 to Kristo. 8. At ang baboy, sapagat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumal-dumal nga sa inyo. So sa madaling sabi, bawal po kakain ng baboy ayon sa Biblia. Mayroon po bang ibang katibayan dyan ang parusa sa taong kumakain ng baboy? Takibasa po. Takibasa. Dahil ang karamihan ng mga Kristiyano ay kumakain ng baboy. Yan po ang tanda na pag ikaw ay isang Muslim, ay hindi ka kumakain ng baboy. Ito parusa. Okay? Parusa, may parusa. Pag kumakain ng baboy, may parusa. Ito po. Sa Biblia. Isaiah 66:15 Sige, to 17 basahin mo nga. and 24. Sapagat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy, sapagat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis, na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy, Kasama at sila. ng kasuklam-suklam, Aha. at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama-sabi ng Panginoon. At sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisarangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay, o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Kasama doon, yung kumakain ng baboy, kumakain pa ng daga o ano pa. Yun. Dataan niya ng mga kasuklam-suklam. Suklam, yung kumakain ng baboy. Kasama doon. Paano ngayon mga kapatid? Ha? Na kayo ay kumakain ng baboy. Pero ang problema lang dito, pag ang Diyos kasi ang nagsabi huwag kakain ng baboy, ay hindi sila makikinig. Pero kung ang doktor, sasabihin ng doktor huwag kakain ng baboy, susunod sila. Sabi ng doktor, ang kolesterol mo ay mataas na. Pag kakain ka ng baboy, baka temprano kang mawala ng birthday. Ganun nila, ha? Baka hindi matapos yung edad mo, itong taon na ito, mamatay ka dahil sa, hindi nakakain ng baboy yan. Kaya nga sabi nga dyan, pagkain ng baboy, pampabata yan eh. Kung titingnan man natin yung pagkain ng baboy, Ustad, ang baboy talaga baboy. Kung siya sabagang may nagagalit sa'yo, sabi na, pusa ka, hindi masyado. Ikaw ay aso, ikaw ay kabayo, kabayo ka, kalabaw, ay hindi masyado. Pero pag sinabi ng isang tao, baboy ka, Naku, matindi. Umiinit yung ulo ko. Baka mapasay ka pa. Bakit? Dahil ang baboy, Ustad, kung sa mga probensya, ginawang kubita. Ay, yung mga baboy doon, nandoon sa ilalim ng bahay. Tapos kasi sa probinsya, Ustad, yung mga haligi ng bahay, mahahaba yung haligi nila. Nandoon yung sa sahig na sa ibabaw. Ang baboy doon, pag mayroong sa silong, hindi ko lang banggitin, baka mayroong kumakain naman eh. Pero pag ginagano ng baboy, ginaganon sa baboy. Baboy talaga. Yung hugas na mabaho, matagal nang nabaho, yung hinugas na yung kanin, napanis na. Ibigay mo sa baboy, first class. First class sa baboy. Nangasabin talaga. Oo. Magtaka ka, Ustad. Di ba ang lahat ng hayop, pag mayroong lalaki at babae, lalapit ang isang lalaki, mag-away. Manok. Yung sunoy ba sa Bisaya, sunoy, pag isang babae, magsabong yan. Kabayong lalaki, pag isang may babae, magpaaway yan. Talaga. Ang baboy, hindi. Nanonood habang ginagamit ang kanyang babae. Ang baboy. At grabe, pag nagugutom, umiiyak. Kahit anong ibigay mo sa baboy. Ang ibang hayop, Ustad, pag may dumi, iniwasan niya. Ang baboy, ginawang perfume. Pag mayroon siyang iba, yung baboy, naku, hiniga-higaan niya yung kanya, yung dumi niya, at ang akala niya, ang amoy. Aywan ko. Gusto niya. Oo, ang mga taong, marumi ang baboy dahil, parang basurahan, di ba? Ang baboy. Ustad, ang basurahan, marumi. Marumi ang basurahan. Pero anong tawag sa tao na kumakain ng basurahan? Mas marumi kaysa basurahan. Ang baboy ay basurahan. Ang ibig sabihin, basurahan na ba? Pagka naglitsyon ka ng baboy, ibig sabihin, naglitsyon ka ng basurahan. Ikaw na kumakain,
mas matindi kung makain ka ng basurahan. Naku, matindi yun. Dahil scientifically, itong baboy, maraming parasites. Hindi ko lang babanggitin yung parasites of swine and pigs. So kayo mga kapatid, kung mayroong man kayong internet, mag-research kayo. Parasites in pigs. Doon, isa-isahin ninyo. Marami po ang parasite. So kung available naman ng internet i-recap na lang natin na Ustad, ano ba yung kaninang nabanggit natin? Yung relihiyong Islam, na ito po ang relihiyon ng lahat ng mga propeta at sugo ni Allah subhanahu na ang wa ta'ala. Islam, ang ibig sabihin ng Islam, Kapayapaan, pagsuko, ang sumusunod dito ay tinatawag na mga Muslim. ang mga propeta ay mga Muslim. pati ang mga disciple ni Kristo. Kristo. Sila mismo may sabi sila yung mga Muslim. At si Jesus mismo. Sa mismo may sabing Muslim Sabi siya. ng Allah, nufarriku bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili sa kanila sa lahat ng mga prophet. Sila po ay mga Muslim. Quran chapter 3 verse 84. At sinabi pa niya dagdag, sabi ng Allah, wa ma yabtagi ghayral islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Sino mang magnanais na relihiyon maliban sa Islam sa kabilang buhay, isa sila sa mga talunan. At dagdag sa 19 verse 19 chapter 3 Suratul Imran, nagdagdag pa doon, inna dina indalahil Islam. Ang relihiyon po sa harapan ng Allah ay Islam. Or in other translation, the religion in the sight of Allah is Islam. So very clear. So hindi tayo matatakot na baka yung relihiyon ko ay mali. Hindi tayo matatakot. Bakit? Mayroon tayong katibayan na ang mga sugo noon at hanggang ngayon, ang Quran, nandoon na record din sa Quran, at ang mga pangalan ng mga propeta, sila po ay mga Muslim. Ano po yung masabi ninyo mga Ustad Abdullah, pag hindi ka Muslim, anong masabi mo? Kahabag-habag. Bakit? Sapagkat wala ka sa tunay na relihiyon na itinatag mismo ng iyong Creator. So, yung dati kang iglesia ni Kristo at yung Muslim ka na ngayon, anong masasabi mo? Dahil ikaw ay Muslim na ngayon. Ako pakiramdam ko talaga napakapalad ko, payapang-payapa, sapagkat narito ang tunay na kaligtasan. Sapagkat si Jesus Christ mismo nagpapatotoo na ang pagkilala sa isang Diyos ay nangangahulugan ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan ang katumbas ng pagsasabing, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ang kagandahan pa dito, Ustad, sa relihiyong Islam, walang pera involved. Wala. Kung ikaw ay mag-Muslim, libre. Kung ikaw ay magpakasal, libre. Okay. Kung ikaw ay binyagan, yung tawag niyang binyag, yung bigyan ka ng pangalan, libre. Ano pa? Papasok ng Friday, libre. Sa Muslim, pag namatay ang isang Muslim, huhugasan siya, Ustad, sasabunan, lilinisan, pabanguhan, libre. Dadasalan ang isang Muslim, libre. Sige, kung hindi kayo maniniwala, kayong nanonood kayo, ngayon, makinig kayo. Kayo mga Kristiyano, mag-Muslim nga kayo, tistingan nyo mamatay, hugasan kayo namin, libre. Sa Muslim kasi libre pag hinuhugasan. So baka hindi kayo maniniwala, magtanong kayo. Kung mayroon mang iaabot mo sa imam, kung na lang yan, yung sadaka na lang yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi yun abuloy, hindi sadaka. sadaka. At saka huhugasan ka kahit wala kang pera. Sa Muslim, Ustad, pag namatay ang isang Muslim, walang problema. Lahat ng Muslim community ay nagtutulong-tulungan. Hindi gaya ng sa ibang relihiyon, mahirap mamatay na walang pera. Dahil magastusan pa siya. Bibili siya ng kabaong, magpapakain pa siya, magpainom pa. Sa Muslim, wala. Pag namatay ang isang Muslim sa relihiyong Islam, anong gagawin, Ustad? Huhugasan lang, paliliguan, pababangunan, Papatagalin pa ba? babalutan ng puting tela within 24 hours. Within this 24 hours, kailangang ilibing na ang, sa Bisaya pa, ilubong na ang patayng Muslim. Pag babae naman, ang maghugas sa babae, Muslim na babae. Muslim na babae. Okay? Pag ang lalaki naman na Muslim na matay, ang maghugas ay lalaki naman na Muslim. Ito ay lalagyan ng pabango, babalutin sa puti na tila, dadalhin sa libingan, na wala pong iba ang gagawin, kundi yun lang ang dadalhin niya, yung puti na damit na doon sa libingan. So ito po mga kababayan, kung saan-saan po ninyo nakikita itong aming ngayong talakayan tungkol po sa Islam, pinag-aanyayahan po namin kayo mga kapatid. Pakinggan ninyo ang Islam galing sa mga Muslim, magbasa kayo ng mga aklat, nga ang mga nagsusulat po ay mga Muslim, mga author Muslim. The problem of many non-Muslim today
They read and they hear what is Islam from the non-Muslims. So ito po ang masabi ko. Magbigay ka nga bilang conclusion, Ustad, dahil patapos na po tayo. Bilang konklusyon, mga ginigiliw namin mga taga-subaybay, na dapat na at napapanahon na inyong yakapin ang relihiyong Islam sapagkat dito mapapanatag ang ating pamumuhay, lalo na ang ating kaluluwa sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Sapagkat mismo ay nilinaw ni Jesus Christ alayhisalam at itong buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ang paniniwalang yan ang maghahatid sa atin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakahangad ng lahat ng mga taong nagre-relihiyon. Kaya hindi po natin may iwasan na tayo ay yumakap na sa relihiyong Islam sapagkat itong relihiyon na itinatag mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. We say in conclusion, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.